Hello, Kathleen fans! So, ang mga items natin, ito spotted si Sir Alden, no? Kumain pala siya sa labas. And then si Ma'am Catherine, mas lamang na daw ngayon si Maris Racal kay Ma'am Catherine, mga kasembreros. Tapos, itatakal natin yung isa-isa. Tapos si Andrea Brillantes, mas bagay daw na Marimar. So, and then may mga iba pa mga kasembreros. And then ito, pinakauna natin mga kasembreros nga ha. Si Sir Alden ay nag-ano pala siya, no? Kumain pala siya sa labas. Yung naka-block siya dito mga kasembreros, tapos syempre no nagpa-picture ang mga staff and crew doon mga kasembreros, ay yung mga nasa kitchen. So hindi ko lang kung ano, baka kahapon ito, and then nakita ko sa mga comment parang kagabi lang siya na parang kaninang umaga lang mga kasembreros. So this was posted by John's Kitchen. Sabi niya dito is thank you so much Sir Alden Richards for dining with us. It truly means a lot to the whole team. We're glad you chose to spend some time here, and we hope you enjoyed the food as much as we enjoyed having you. Grabe no? Tapos yung iba doon sa may comment section, yung parang ibang shift nung pinagkainan ni Sir Alden na ito. Hindi ko alam kung restaurant ito mga kasembreros, no? Tapos sabi na, parang nanghinayang sila na hindi nila nabutan si Box Office King mga kasembreros. So pero ito na naka-block siya. Hindi ko lang kung sinong kasama niya dito, siguro sila Mama Ten. Tapos parang piling-pili lang yung siguro yung moments na magpapa-picture si Sir Alden, no? Pero ito po ayan. Para tuloy naging siya. Kaya isa sa mga staff and kasi naka-block din yung mga parang naka-uniform din siya mga kasembreros. Pero ang kulit lang, ba't kasi nag-block din Sir Alden. So yun po no, naka-cap din siya. Tapos ay naka-white shoes mga kasembreros si Tisoy. Tapos may kulay white din yung parang talaga siya no, konting na lang ay parang magkasing uniform na sila ng mga mga nagtatrabaho doon mga kasembreros. So ang kulit-kulit lang mga kasembreros no. And then ito, ito lang muna kay Ma'am Catherine ha. So si Ma'am Catherine posted dito no yung kanilang video ni Ma'am Maymay na sobrang sweet mga kasembreros. Sobrang kulit ng dalawang ito. Tapos hindi ko lang kung throwback ito, pero may pinost na kahapon, di ba, na spotted sila na nag-jogging kasama si Sir Mauro Coach Mauro Lumba mga kasembreros, at saka si Ma'am Maymay mga kasembreros no. So baka bago ito. Wala kasi rin sa Instagram ni Ma'am Catherine. So parang posted by a random fan mga kasembreros. So ang kulit ang kulit ng dalawang ito no. Alam natin na sobrang close sila from the time of Hello Love Goodbye mga kasembreros. And then ito, so yung isa sa mga behind the scene picture ni Ma'am Catherine dun sa is posted, nakatag pa dito sila no. So ibig sabihin sila Ma'am Justin Benitez, sina Ma'am Dana, sina Sir Owen Sarmiento ay pa rin no, part pa ng glam team niya. So walang kasi di ba may parang issue sila dati kay Ma'am Justin Benitez. So wala naman silang issue. So parang nabasa ko one time ay nag-aral si Ma'am Justin no sa Spain, something like that. Tapos parang siguro bumalik na siya. So walang bad blood or something na hiduaan ng dalawang ito mga kasembreros no. Knowing Ma'am Catherine na sobrang bait at sobrang down to earth mga kasembreros. And then ito, so may nagtatanong dito no kung ano nangyari na sa Elena 1944. Sabi ito, ano nangyari? Bakit hindi pa pinapalabas ang Elena 1944? So hindi niya siguro alam na kasi yung parang teaser photo na that is na parang November or basta 2025. So hindi niya yata alam na parang ipopostpone itong or mapupull out na naman or pulled out na naman mga kasembreros itong Elena 1944 dahil nga sa parang talagang daming projects at saka naka-line up kay Ma'am Catherine. So hindi kaya ng kanyang oras mga kasembreros no. Pero yun po. And then ito, so natatawa ako dito sa parang post na isang admin mga kasembreros na parang kinukumpara si Ma'am Maris Racal mga kasembreros kumpara kay Ma'am Catherine no, na parang mas sikat na daw ngayon si Ma'am Maris Racal mga kasembreros kumpara kay Ma'am Catherine. So syempre marami pang bigas na kakainin no. We're not against Ma'am Maris naman, pero doon lamang po tayo sa totoo mga kasembreros no,
na si Ma'am Maris at saka si Ma'am Catherine ay malayong malayo. Wala pa ni isang box office na pelikula si Ma'am Maris, mga kasambreros. So si Ma'am Catherine ay dito, ang dami na niyang napatunayan. So walang comparison na kung pa dapat gawin dito kasi nga malayo sila, baka masaktan lang ang mga fans ni Ma'am Maris Takal, mga kasambreros, no? So yun po, no, doon lang po tayo sa totoo. And then ito, so parang sinasabi nila dito na si Ma'am Andrea Brillantes, parang kamukha niya daw si Marimar, no, si Talia, mga kasambreros. So maganda naman, no, si Ma'am si Ma'am dito si Ma'am Andrea Brillantes, pero sobrang liit lang niya siguro, no. Mas bagay pa rin talaga si Ma'am Catherine Bernardo, mga kasambreros, of course, no. Pakulot-kulot lang yung kanyang buhok, mga kasambreros, and sobrang ganda ni phenomenal box office cinema queen, mga kasambreros, sa pagiging kulot niya. And then magaling din sumayaw, no. Hindi rin nagpapatalo ito si attorney, mga kasambreros, pag dating sa sayawan. Siguro may mga fans lang, no, ni Ma'am Andrea Brillantes na tao dito na nag-post nito na mas gusto nilang si Ma'am Catherine, no, ang magiging si Ma'am Andrea Brillantes ang kamukha ni Ma'am Talia. Pero alam ko sa Talia ngayon, siya 50 plus na siya, mga 50 years old. Tapos may 2 anak na, pero parang bata pa rin, mga kasambreros. Parang nakita ko sa TikTok one time, mga kasambreros. Pero yun po, no, para sa atin ay si Ma'am Catherine pa rin yung bagay na Marimar, mga kasambreros, or Alatalia. So yun po. And then ito, pinost lang ng isang admin, sabi niya, Alden Daniel Mark, you choose. Of course, no, si Alden, walang duda. Walang-wala si Sir DJ at saka si Sir Mark. And yun nga, no, unang-una sa lahat, hindi sila pina-follow ni Ma'am Catherine sa Instagram account. So following sa Instagram at saka unfollowing ay napakalaking bagay at saka malaking bagay sa mga celebrities, mga kasambreros, lalong-lalo na kapag may follow, nag-follow siya tapos nag-unfollow. So sobrang malaking bagay yon para sa kanila. So pag hindi pina-follow, ibig sabihin walang significance or walang value sa kanila. Parang walang personal na connection or relationship, mga kasambreros. So as simple as that, no? Mga kasambreros and mga Cathinatics. And then ito, last item natin, gagawin ko na itong last item, mga kasambreros. So nag-post, no, ang isang parang tanong niya dito, no, Catherine Forever fan ka ba? So of course, no, yes na yes and yes na yes. So nag-post po dito. So actually na-reset na sa ating Catherine items. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is August 20, 2025. Wednesday na po. Blessed evening po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God, sobrang ganda po nito, mga kasambreros. Ang title, Matuwid, Maalam. 1 John 3:7, Little children, let no one deceive you. He who practices righteousness is righteous, just as He, Jesus Christ, or God, is righteous. Ito, mga kasambreros, ay tinuturuan tayo ng 2 bagay dito. Maging matuwid at maging maalam. Kaya sabi niya dito, little, hindi naman ibig sabihin na mga maliliit na bata lamang, ha, ang tinutukoy dito. This is general term, mga kasambreros, para sa atin pong lahat. Okay, sabi ito, let no one deceive you. Walang dapat na mapamanlin lang or makapaglinlang lang sa iyo, because ang Diyos natin ay we're praying, no, and we ask and we request for kaalaman or wisdom, mga kasambreros, kung kain po yung ating title. And then matuwid, no, at makatarungan, righteousness, mga kasambreros. Ang verse na ito ay nagre-remind sa atin na bilang mga anak ng Diyos ay tinawag tayo para mamuhay na maging matuwid, no, righteous, kagaya ng kanyang character, no, character ni Jesus Christ, mga kasambreros, or ni God. Para yung tatay natin, no, kung ang tatay natin na biological father or biological mother natin, kapag sila po ay mabubuti, no, they are kind, they are loving, they are patient, they are humble. So dapat din natin silang gayahin, no, as simple as that, mga kasambreros. And yung paggaya kasi ng character na pagiging matuwid, no, at pagiging maalam, mga kasambreros, yung paggaya natin
sa kay Jesus Christ, being Christ-like at kay Lord mga kasembreros, ay nagpapakita ito na ginagalang natin sila at minamahal natin sila mga kasembreros. At ang ano kasi yun kunwari ikaw kind, ginaya natin sa ating Panginoon, mabuti, loving. So kapag meron tayong characters na ganito, nagagamit natin ito sa iba. Ginagamit natin ito sa ating pamilya, sa ating asawa, anak, magulang, kapatid, and so on mga kasembreros. Kung kaya nagiging peaceful at saka loving yung ating pamilya at ang ating paligid, no, in general. So we honor God and show the world the kind of loving and compassionate God we serve by choosing to do what is right in His eyes. Sin, on the other hand, goes against God's nature and separates us from Him. So baliktad, no, talagang opposite mga kasembreros. Of course, no, yung kasalanan kapag ginagawa natin ay nagiging kaaway tayo ng Diyos and ng mga tao sa paligid natin, of course. It is impossible to claim to be a child of God while continuing to live in a way that contradicts His teachings and values. So yun nga, no, hindi natin pwedeng sabihin na mahal natin ang Diyos kung tayo ay hindi natin pwedeng sabihin na anak tayo ng Diyos tapos we continue sinning. Nagpapatuloy tayo sa mga gawain na kinakagalit niya, and then yung kawalan na ng oras mga kasembreros sa pagbabasa ng Biblia, sa panalangin, sa paggawa ng kanyang kalooban, pagtulong sa iba, pagtulong sa pamilya, and so on. Yun po yung hindi na kailangang i-memorize na hindi po kalugod-lugod sa ating Panginoon mga kasembreros. Think about this way: if we call ourselves children of God, shouldn't our actions and words align with His will? We are called to reflect God's character through our daily choices and behaviors, just as a child reflects their parents' teachings and values. So kagaya ng magulang, hindi natin pwede sabihin na mahal natin ang ating mga magulang kung opposite naman yung sinasabi nila sa ginagawa natin. Kunwari, sinabi na huwag magbisyo o mag-aral na mabuti o tulungan ang kapatid o huwag awayin ng kapatid, tapos opposite yung ginagawa mo. So hindi natin pwede sabihin na mahal natin sila or we respect them because we don't respect, we don't do or follow or obey their teachings or their reminders mga kasembreros. We demonstrate our faith and love for God and bear fruits of the Spirit that bring glory to Him by striving to live righteously and avoiding sin. So ito mga kasembreros, talagang papasok dito yung wisdom, yung pagiging maalam mga kasembreros. Kasi ang taong maalam, hindi niya gagawin kung ano man ang ikakasama at saka ikakagalit ng kanyang tatay, ng kanyang nanay. Tapos papasok dito, of course, no, kapag sinabi ng Panginoon na righteous, so magiging righteous tayo mga kasembreros. Although, in a sense, in truth mga kasembreros, ay wala talaga nakaka-attain, no, ng full or sukdulang pagiging matuwid. Pero ang Diyos po natin ay mahabagin. So, ang faith natin, ang pananampalataya natin, ang grace ng Panginoon, combinations yun mga kasembreros, ay nagiging matuwid tayo. And Jesus Christ, no, na naging manunubos natin at nagpiyansa sa ating mga kasalanan. Yun ang nagpatuwid sa atin sa harapan ng Diyos Ama mga kasembreros by Him sending His own Son mga kasembreros. Grabe, no? Talagang ang lalim. Ang Diyos na ang gumawa ng batas, tayo ang nagkasala, tayo pa ang si Jesus, siya pa mismo ang nagbayad mga kasembreros by sending His own Son Jesus Christ. Grabe ang love mga kasembreros. Let's remember that our identity as children of God comes with the responsibility to walk in the light and be examples of His grace and love in the world. Grabe, no? Talagang kupupulutan natin ang aral ang verse na ito mga kasembreros. So ang theme na ito or ang connection nito mga kasembreros or a related na verse ay ang James 1:22 na sinasabi dito na do not merely listen to the word and so deceive yourselves, do what it says. Kung ano ang sinasabi ng salita or ang word ni Lord sa Biblia mga kasembreros ay dapat po sinusunod. Hindi lamang tayo tagapakinig, hindi lang tayo. May mga taong ganun pagtapos na makinig tapos parang tumagos lang sa kabilang tenga, so hindi na nila hindi na nila naunawaan at hindi na nila sa pamuhay kasi nga parang dumaan lang sa kanilang tenga, no, hindi na na-process ng kanilang brains and neurons mga kasembreros, kung kaya yung kaalaman, yung wisdom ay hindi rin nanatili sa kanila. Passive ba, kumaga pa yung kanilang pangunawa.
narinig nila, yes, pero hindi nila isinapamuhay mga kasambreros, and hindi po yan nakakalugod sa ating Panginoon. The verse here reflecting upon falls in the latter part of the New Testament, specifically in John's first epistle. So ito kasi si Apostle John, yung nagsulat ito mga kasambreros. So si Apostle John na nagsulat din ng Book of Revelation. So sabi niya dito ay let no one deceive you. This calls for vigilance and wisdom, urging the reader to be wary of false teachings. Deception was a significant problem in the early church, much as it is now. So ganun mga kasambreros, no? Ang panlilin lang, yung mga maling turo, lalong-lalo na talagang sa high-tech ng social media ngayon, ng mga technology, mga kasambreros, talaga madali na lang magpakalat ng false information. So kung hindi tayo maalam, ay agad-agad na lang tayo maniwala kahit na mali at saka hindi na pala ito turo mula sa salita ng Panginoon. So kahit na ngayon, noon mga kasambreros, ang deception, kasi si Satanas ay andyan rin mga kasambreros. So tayo po ay dapat maging maalam. The admonition to not be deceived implies the presence of misleading influences that could distort the truth of the gospel. So dinidistort nito, no? Tinitwist nila mga kasambreros at binabali yung katotohanan sa Biblia. Yung tama, ginagawa nilang mali, tapos yung mali, ginagawa nilang tama. So parang ano lang yun parang pag-iinom, no? Pag-iinom ng alak na nakakalasing, okay? Tapos yung pangangalunya, yung mga pagsisinungaling, yung pagjojowa ng maaga, no? Elementary at saka high school pa lang, gustong-gusto na magka-jowa. Tapos parang unang ilalagay ni Satanas sa isipan mo, totoo kaya? Totoo ba itong sasabi ni Lord? Magtatanim siya sa iyo ng doubt, magtatanim siya sa iyo ng fear, magtatanim siya sa iyo ng question na, totoo kaya? Totoo kaya na kaya ng Diyos? Totoo kaya ng powerful ang Diyos? Bakit ganito? Bakit ganyan? So, yung pagdududa mo na yan sa sa kakayahan at power ng Panginoon mga kasambreros, ang mag-lead sa iyo sa mag-turn away sa Panginoon mga kasambreros, kasi hindi ka na magtitiwala because you have doubts, no? You have yung konting duda, tapos yun na yung inisip. So talagang gagatungan ni Satanas yan. So pag natungan ni Satanas ay yun na, talagang mawawala ka na sa tamang landas na tinawag ka ng Panginoon sa ganoon mga kasambreros because nagduda ka. So yung doubts mga kasambreros, at tanggalin na po natin yan sa ating buhay. Yung fear, tanggalin natin yan sa ating buhay mga kasambreros. Only we fear mga kasambreros ang Panginoon. So yung mga duda talaga, kasi diba sa mga relasyon, sa mag-asawa, sa magjowa, once na nagdududa na yung babae o nagdududa na yung lalaki, so yun na yung time na maghihiwalay na sila mga kasambreros pag nagatungan ng mga kaibigan, na mga kampo dito, kampo doon. So pag nagatungan, so doon ang time na talaga maghihiwalay mga kasambreros, kasi nga nagsimula lang sa duda. So which may mga time naman na tama, no, na talagang may kalaguyo ngayong partner mo na iba. So may mga times din naman na tamang hinala ka lang. So doon sa tamang hinala at maling akala mga kasambreros, doon tayo nadadali. At yun, nasisira ang relasyon and so on. Alright, so kaya kailangan talaga na maging matuwid tayo at saka maging maalam mga kasambreros. Gayahin natin ang characters ni Jesus Christ. Not in power, but His characters. No, love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, humbleness, and so on. Alright, so lang po sa ating Word of God, ha? No, apoy pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name of our Lord Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment mga sirs, and paalam po. I love you.